as many. But our problem is, are we producing the same foods? Diba? Ito yung problema natin. That sometimes, when we are on the table, seeing this wonderful, delicious meal before us, sometimes we hesitate to eat. Bakit? Anong problema? Kasi alam natin kung anong pinaglalagay dyan. I am coming from a family of farmers. My parents are farmers. All my titos are farmers. In Lake Cebu, do you know Lake Cebu? Ang lawak-lawak ng kanilang mga farms. From gulay to animals. Nung tinatanong ko sila, are they into organic farming? They are very proud of telling me, yes, we've been to organic farming. Bakit we've been? Sabi ko. Ngayon pala nung nangyari, sabi nila, we stopped. Why? Because the process is too laborious. Ang daming ginagawa para magkaroon ng organic farming. At bakit sila nag-stop? Because in spite of the very laborious effort na ginagawa nila, binabalik sa kanila kunti lang. As in, kunti lang. So, hindi siya nakakasustain ng living. So, anong ginawa nila? Bumalik sila sa synthetic farming because this is the only way na makaka-hit sila ng malaking harvest. Now, the problem is, nung very excited ako nung pumunta sa farm, sabi ko, gusto kong mag-impake ng napakaraming talong kasi grabe ang talong, ika-ika ang talong. Tapos ang ganda, ang hahaba, very shiny. Sabi niya, wag mong kumuha dyan. Why? Doon ko kumuha sa likod ng bahay. Bakit? Eh, alam niya eh. Alam niyo kung anong klaseng chemicals ang nilalagay niya doon para magmukhang maganda yung talong. Di ba ganun tayo? Pag pumupunta ng mall, ano bang tinitingnan natin? Di ba yung magandang produkto? Hindi natin alam. Sabi ng uncle ko, pag ikaw nakahawak ng isang magandang kamatis galing sa mall, kung pwede pa i-brush mo yan para lang achieve mo yung food security na yan. Hindi pa rin. Why? It's full of chemicals. Now, growing our food is the best way. That is the very cause that I'm bringing to you today. I'm very serious because I'm a pastor. At hindi po tayo nanloloko. Ayoko. In the first place, nung in-offer sa akin to, ayoko kaagad eh. Kasi tinitingnan ko muna kung ano. Pero nung nagre-research ako, when I conducted the study, the trials, na-amaze ako from time to time. And let me bring you to this, raising livestock the natural way. I have my clicker, sorry. Up lang. Ay, sorry. Ayun. Yung livestock at saka poultry po sa Pilipinas, kahit saan malls kayo magpunta, ito yung pinakamabilis na pagkain. Di ba? Pinakamabilis na turnout. In fact, yung King Univet na product natin, before ko siya i-introduce sa inyo, it has been introduced to livestock and poultry kasi ito yung pinakamalaking industry sa ating country ngayon. But we are so glad because there is a door that opened for the dog and pet medicine already. No, so probably in the soonest possible time, the RYI is going to launch it for the dog and pet medicine. And the soonest possible time, we will be relaunching it for aquatics. No, aquatics, the fishes, prawns, and all the other aquatics. Okay? So ito na tayo. Pinakamalaki yung livestock and poultry. Pero kung titingnan ninyo, if you are in the field right now, at tatanungin nyo yung mga may-ari ng farm, sabi mo, ilang heads ang baboy mo? Sabihin niya sa'yo, 10,000 heads. Kumakain ka ba ng baboy mo? Sasagutin, hindi. Why? Kaya alam niya pinagtuturok niya eh. Kumakain ka ba ng manok mo? Hindi. Saan ka kumukuha ng manok mo? May sarili akong grow sa likod ng bahay. Hindi ba? Safe siya kasi nag-grow siya ng for consumption niya. Pero ang ginagawa niya sa tao, pinapatay niya pa rin yung mga tao. Ganun ba yung klaseng farming ang gusto natin? No, definitely not. Dapat yung klaseng farming na gusto natin, yung when we are enjoying the safety, other people may also enjoy it. Yes. Paano natin gawin yun? Very laborious. Eh di maghanap tayo ng paraan na hindi siya laborious at the same time, safety. Di ba? Yes. Ito yun eh. Now, the challenge for biosecurity is what we are facing today. That's why we are having this product. And to ensure a good health, a comprehensive health program is necessary. Kaya nga, ang bawat tao na nag-aalaga ng kahit anong pamanghayo, kailangan may technical know-how.
tayo po lahat, parang ako lang ata ang vet dito ngayon, ano? May vet ba dito? Or any medical person, wala. Parang ako lang ata, no? Kailangan kasi ng technical know-how yun. Hindi ko kayo dadalhin dun sa technical aspect. Kasi medyo technical yung terms natin. Allow me to bring it into the layman's term para magkaintindihan tayong lahat dito. Ano? Gusto nating ma-achieve yung optimum nutrition ng animals. Ano bang sinasabi yung optimum nutrition? Yun bang pag binibigyan mo siya ng feeds, ng tamang pagkain, sa tamang edad, nakukuha niya yung tamang weight. Hindi na sige ka bigay, nakikita mong animal mo after 3 months, bakit parang hindi lumalaki? Ganun pa rin. May problema ata. Or kung sobrang laki din naman, parang maluwag. There's something wrong. No? And can we do it in a conscience-free? Pag ikaw ba'y nag-aalaga, free ba yung conscience mo? No? Hindi ka ba nagigilty na binibigay mo sa mga tao yung product mo after all? Nilalason mo. No? And can we produce a maximum result within the food security? Yung mga questions lang, no? Hindi ko na lalahatin. Pero these are just few questions that you have to consider. Don't worry. I'll be giving the soft copy of this maybe to your leaders later. No, or you can just send me. I'll just give you the email later for you to send me an email and I'll send you back. Okay? It's for everyone. I made this for the RYI and all right reserved for that. Okay? Para magamit nyo kasi what I am aiming here for is for you to duplicate what I'm telling you here. Yes, thank you. Para hindi nyo na ako tatawagan every time. Dok, ano ba ano? Ay, baka wala na akong privacy. No? Kayo pa lang, you have to learn this again and again and again and again. Para pag may kaharap kayo kung kahit sino man, alam nyo sa totoo, you don't need to be a vet. Hindi nyo kailangan maging veterinarian para masasabi ko sa inyong clients. Kasi, I was in the sales also before, for how many years, and I'm dealing with doctors of medicine, and I'm not a doctor of medicine. Pero nakakabenta mo ako. Ang kota ko noon ay million every month. Yung mga fluids, mga dextrose, sa lahat ng mga hospitals. Dito din, tigas ang main office namin. I can still remember that I'm not a doctor of medicine na nakakabenta. Sabi ko, kaya nga ito yun, positive. You don't have to be a vet for you to sell this. Okay? You have to be very positive on that. Now, let me bring you to nature's best kept secret. May missing link po. Ang akala natin, lahat ng kailangan ng animals natin na ibibigay natin. Pero hindi natin alam na may kulang. Ito yung hindi pa na-discover ng the whole world. Ang pinakamasaya dito, kayo pa lang nakaka-discover nito. Tayo pa lang. Totoo, no? When you go around the market, veterinary market ngayon, wala kayong makitang preparation ng humic acid in the market today. Ano bang meron doon? Component ng feed premix. Yung premix, yung mga rations, mga iba-ibang classic feeds na pinaghalo-halo at may portion doon na humic acid. Yun lang yung makita mo, but you cannot find a pure humic acid in the market today. And we are the first. Okay? Now, akala natin yung vitamins lang, minerals lang, okay na, pero hindi natin alam yung third nutritional element na mas kailangan ng animal natin. And this third nutritional element is somewhat called as humus. Everybody read. Humus. Sino naka-remember ng humus sa practical arts noon, nung elementary? May practical arts pa kami, nakabutan ko yun, matanda na rin ako. Okay. Sa practical arts noon, sabi ng teacher natin, gagawa tayo ng humus. Anong gagawin ng humus? Lahat ng mga decay materials, mga dahon, mga lahat-lahat ng mga bulok ng mga kahoy, iipunin natin, i-compose natin, pag mag-decay na siya, yun na ang humus. Di ba sabi? Kaya ang tao pag namamatay, nagkaka-award, binibigyan ng post-humus award. Kasi patay, di ba? Lupa, bumalik sa lupa eh. Ganon yung humus. Pero, tingnan nyo, ang totoong meaning po ng humus, this is the organic portion of the soil that remains after the millions of years of microbial decomposition. Hindi natin kayang gawin yon. Because this is a product of millions of years of microbial decomposition. Sino makakagawa niyan? 65 lang ang buhay natin. No? Usually hanggang 65 na lang ngayon. This is millions of years. And yung level ng lupa, may isang level dyan ng lupa na nag-contain ng humic acid. That's the stratum of the soil. In fact, sa totoo lang, ang humic acid po is isang lupa lamang. No?
Something special? Lupa lang siya. Pero it's a highly processed and a special kind of soil. Ayan siya. The principal component na makita hindi dito sa Pilipinas. Can you still remember, di ba pag may mga baboy noon, sasabihin ng nanay, pabayaan yung baboy dyan, kakain ng lupa yan. Di ba? Remember nyo? Pinapabayaan yung baboy, kumakain ng lupa. Totoo naman yan sa backyard, di ba? Totoo naman. It makes your baboy healthy. Kasi may unique acid ang lupa natin. The problem with the Philippine soil, we can only provide less than 2% of the unique acid. It's not enough. Kahit isang hektarya pa ang kakainin ng baboy is not enough to give him, to give the animal the right unique acid that he needs. No? Now, what is the function of the humic acid? Anong effect nito sa animals? Reserve nyo mga questions nyo mamaya, mag-open forum tayo. Okay? Lahat-lahat ng things na gusto nyo malaman. Unang-una sa lahat, it increases the production of the red blood cells up to its normal level. Normal level. Ibig sabihin, kung ano yung normal, yun ang aabutin niya. No? On the normal level. Now, alam naman natin, pag healthy ang dugo, healthy ang animal. Kahit tao, pag abnormal ang dugo, may problema talaga. No? Healthy ang dugo. Ano ang ibig sabihin pag normal ang red blood cells? Normal ang hemoglobin. Anong hemoglobin? Ito yung nagkikarry ng oxygen sa katawan ng hayop. Pag normal ang transportation ng oxygen, normal din ang transportation ng nutrients sa katawan, normal din ang transportation ng essential minerals sa katawan, normal ang body functions, normal ang transportations ng lahat ng bagay na essential sa katawan ng animal. May hahanapin ka pa? Wala na. Kailangan normal lang ang dugo. Yun lang yun ang pinaka-after mo. Ino-normalize mo ang dugo, tatanggalin niya ang lahat ng mga pwedeng mag-cause ng abnormal na flow ng blood. That is the function. Pag normal ang RBC, ibig sabihin, mabilis din ang healing times. Pag ang animal may trauma, ang trauma is yung may mga disgrasya, may sugat, may diseases na nag-cause ng problema sa kanyang katawan, at magko-combat ngayon yung RBC mo doon. No? Pag normal ang RBC production, ito din kasi yung dugo din na nagkikarry ng white blood cells. Ang white blood cells is the combat mechanism ng katawan. Siya yung soldiers ng katawan na atake. Tapos papatay ngayon yung posibleng mag-cause ng infection sa katawan. That's it. The next major function of the humic acid is on the mineral transfer. It increases the cell wall permeability or the cell membrane. Ito yon. Kung tingnan nyo, ito yung mga butas. These are the cell wall, the cell membrane, ang tawag nito pores, no? Sila yung mga absorbent property ng cells. Sa kanila dumadaan yung lahat ng mga essential components para i-absorb ng cell. Bakit ba tayo lumalaki? Bakit pang animal lumalaki? Kasi yung cells lumalaki. Or dumadami. Di ba? O hindi pwedeng maliliit ang cells tapos malaki ang katawan. Hindi pwede. No? Kung bakit lumalaki? Kasi lumalaki din ang cells. Now, ang i-absorb niya is the essential nutrients only and the essential minerals only. Nagiging selective po yung cell wall or cell membrane ng animal dahil sa aksyon ng humic acid. Paano mo nasabing selective? Ang pinipili lang ay yung mga essential nutrients and minerals. Ang toxin, hindi niya pinapapasok. Anong ginagawa niya? Binabind. It's binding all the toxins and the heavy metals at nilalabas sa katawan. Hindi siya pwedeng pumasok sa cell. No? Isa siya sa mga pinaka-the best na function ng ating humic acid. Now, the stress management. Sino dito nasi-stress araw-araw? Bakit? Traffic. Gutom. Break ng girlfriend. Ang dami-dami, di ba? Minsan sa pamilya. Third party. Nag-aalaga ng mga bata. Ang dami-dami. Nakaka-stress talaga. And you know what? Pag stress kayo in the day, okay pa sa umaga, pagkahapon, anong nangyayari? Di ba sakit na ng ulo? Wala ka ng gana, gusto mo pang kumain, ayaw mo na. Ano na daw? Pangit na. Pangit na. Kahit mag-smile ka pa, pangit ka na. No? Kasi stress ka na masyado. Why? Kasi nagdi-display yung mga free radicals ang tawag dyan.
yung mga stress-causing factors. Bakit? Paano nangyari yon? Kasi ganito, ang stress management ng katawan natin. Ang katawan natin, may sarili tayong stress receptors. Example lang to. Example, may 5 tayong stress receptors. Tapos, may 5 stress na pumasok. Pagpasok ng 5 stress, magbabind ngayon sa stress receptors natin. Di ba? May free stress? Wala. Wala. Ibig sabihin, okay ka pa. Kasi walang stress sa free stress eh. The problem is if you are meeting so many stress every day and your receptor is only 5. Example, 10 ang stress. Nag-bind yung 5. Saan napunta yung 5? Litaw. Floating. Anong mangyayari sa floating stress na yan? Ito ngayon yung mag-i-exhibit ng sakit sa katawan. Yung nagkakos ng headache nyo. No? Yung din sa animals, akala nyo hindi nasa-stress ang animals. Ang sobrang lamig po na kondisyon, especially ngayong tag-ulan, problema sa animals yan. Pag may broiler kayo, sa panahon ng tag-ulan, hindi kumakain yan. Anong pinukonsider nila? Mas kinukonsider nila yung comfort nila. Kaya andun sila nagkukumpul-kumpul, dikit ng dikit sa bawat isa para mainitan ng katawan. They never care about the food anymore. Anong mangyayari? Kaya, yung everyday expense mo na ginagawa sa animals mo na hindi kumakain, ang laki kaya. Eh may hinahabol ka pag grower ka ng chicken, ng broiler. May hinahabol ka na days. Dapat ang 27 days, naka 1.3 na ako, kilograms. Yung isang araw na hindi kumain yan, sigurado babalik yung weight niyan. Lugi ka. Eh paano kung aabot ka ng 30 days, 1.3 ka pa rin? Sa 3 araw na operational expenses, baka wala ka ng tubo. Isang malaking problema. Pag sobrang init naman ang panahon, ang mga animals, they will never take care of the food. Ang ginagawa nila, takbo ng takbo, ayaw didikit sa mga kasama kasi in-after nila ma-comfort sila. Ngayon, anong ginagawa? Para ma-comfort pa sila kasi sobrang init. Inom ng tubig. Naliligo sa tubig. Nauubos ang tubig. They will never care about the food anymore. Sige na sila tubig, busog sila sa tubig, pero walang laman ang tiyan nila ng totoong food. So, ang problema, stress. Diba? Kaya man dami-daming sakit sa panahon ng tag-init at taglamig. Stress yun eh. Now, anong action ng humic acid? Binablock po niya at nire-reduce yung production ng stress-causing hormones na galing sa katawan mismo. Para hindi na mag-produce ang katawan ng stress hormones at para mapapacilitate niya na yung pagpapakain sa animal. Nagiging kalma po yung animal natin pag may humic acid on the feeds or on the water. And this is really very true. Tulad na anak kayo. Okay. Okay. Tuloy tayo? Yes. Alright. The next one, microbial interaction. Sasabihin ko po sa inyo, yung humic po natin, hindi siya antibacterial. Hindi siya antibiotic. Hindi siya antibiotic. Baka sabihin nyo, oh, may sipon ng ano mo, ito na lang gamitin mo, antibiotic. No, it's not an antibiotic. But remember, it has an antibiotic effect. Iba yung antibiotic sa antibiotic effect. Ganito yon. Nakita ko sa inyo ha. Ito yung sakit. That is chlamydia sa chicken. Ito ngayon yung anti-chlamydia. This is the antibiotic. Ituturo mo ito para dyan. Ngayon dumating na naman yung isang sakit. Ito na naman yung gamot. Ituturo mo naman para dyan. Isang sakit na naman. Ituturo mo naman ito para dyan. Yun ang antibiotic. Hindi pwedeng isang antibiotic para sa lahat yan. Hindi pwede. Specific antibiotic eh. Ngayon, anong antibiotic effect? May antibiotic effect. Ang action niya is to suppress all the bad microbes. Lahat ng sakit na lahat ng bacteria na nagkukos ng sakit, ang tawag dyan sa medical is pathogenic bacteria, tinitira ng isang object lang. Yun yung antibiotic effect. Wala siyang pinipilit, basta bad bacteria, patay sa kanya. Yun ang action ng humic acid. Amazing? Yes! Yes, that's true. Tingnan nyo. Hindi lang niya basta-basta sinusuppress yung bad microbes. Sinistimulate niya ang good microbes. Naniniwala ba kayong kailangan din natin ng bacteria sa katawan? Yes! Kailangan natin. Pero ang bacteria na kailangan natin, hindi pathogenic bacteria. Kundi non-pathogenic bacteria. Ano yon? Yung mga helpful bacteria.
Di ba? Okay ka ba dyan? Yung mga videos, di ba? Ganyan. Yung totoo, kailangan natin. Anong gamit nila? They help in the synthesis of the food para maging usable sa katawan. Yun ang action ng non-pathogenic or the normal commensal or the normal microflora ang tawag nila na andyan lang, nakikita lang sa bunganga, sa tiyan. Yung baka, hindi siya nakakakunaw ng pagkain kung wala siyang bakterya. Di ba ang baka, apat ang stomach? Alam niyo yon? Ruminant ang tawag sa kanila, apat ang stomach. Sa kanila, ang ginagawa nila kumakain. Pagkatapos after a few hours, pag busog na, pupunta doon sa tabi, ngumunguya-nguya kasi ibabalik niya yung pagkain niya, ngumunguyain ulit, tapos ibabalik na naman ulit sa second stomach. Alam niyo yun? Kambing, sheep, kabayo, no? They are ruminants. Ngayon, kailangan nila ng bacteria sa tiyan para pang-synthesize ng pagkain, para mas mabilis ang absorption. The problem is, kung magbibigay ka ng antibiotic doon sa kanila, mamamatay ang kanilang mga bacteria sa tiyan. Anong mangyayari? Mag-bloat? Alam niyo yung bloating? Tapak. Mag-bloat yan. Pag hindi mo yan matreat, patay yan sa isang araw. Magkano ang baka ngayon? 30,000? Pinakamura. Gusto niyo mag-loss ng 30,000 in a day? Hindi. We'll never do that. Di ba? Kaya ito yung mga probiotics na sinasabi. Sa chicken at saka sa swine, sa pig, ang ginagawa ng mga farms para magkaroon ng probiotics, kasi mahal nga yung prepared na probiotics, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng probiotics. Yung mga molasses, hinahalo sa kung ano-ano, pinapakain sa animals para makondisyon ang tiyan. Pwede naman yon, may probiotic effect naman siya, pero graphically laborious and highly intensified ang kanilang quality control. Kung wala kang technical knowledge, hindi mo kayang gawin yun. Di ba? But the humic acid has the probiotic effect. Ang bilis gamitin. Okay? Tuloy tayo? Yes. Now, on the immune system, ano bang action ng immune system? Ito yung pinakamaganda talagang nag-goosebump ako nung na-research ko to at saka na-try namin sa animals. Alam niyo ba na ang problema talaga ng animals, yung pagbaba ng immune system, sa dami-dami ng mga sakit, araw-araw na ginagawa, nagkakaproblema ang animals natin. Na-remember niyo pa the last time, parang ilang months ago pa lang, may isang NCD, NCD strain dito sa Luzon, na dumating, nagka-outbreak ang lahat ng mga farms ng NCD, galing sa Bataan yun. Nung taga Mindanao, syempre atake sila kaagad. Pinuntahan nila yun. Binaksin lahat ng mga animals, pero hindi tumalab yung vaccine. Bakit? Ibang strain pala ng NCD yung lumabas. Ibang strain ng NCD yung lumabas sa Mindanao. Ibang tindi. No, kung hindi mo itataas yung immune system mo sa panahon ng outbreak, sigurado taog talagang farm. Hindi lang naman 10 heads yung farm eh. Di ba? 40,000, 70,000 heads. Pag nataog yan, sigurado patay ang negosyo. Kailan ka babawi? 10 years na naman ulit. Di ba? Kaya nga kailangan ng immune system mataas. Kasi kahit anong disease lang ang lumalabas araw-araw. Di ba? Hindi naman tayo palagi na kung ano lang disease dyan, yun na lang iti-trigger natin. Kailangan i-prepare mo yung katawan. Di ba kahit sa tao, yung dengue noon, ibang klase. Dengue ngayon, iba na naman. Di ba? Anong ginagawa ng doktor pag may usong dengue? Di ba sasabihin ng doktor sa'yo, itaas mo yung immune system mo. Mag-reseta siya ng maraming vitamin C. Laklakin mo. Sabi yun. Para tataas yung vitamin C, yung immune system mo. Kasi, aatakihin ka man ng kung anong virus dyan, tatayo ka pa rin. It will not affect you. Ganon din yung immune system na purpose. Ang humic acid is acting on the immune system. Alam nyo ba, ito nga, it increases the T cells, the helper T cells, and the suppressor T cells. Ano po sila? They are the T-thymus cells or the immune cells ng katawan. Sila yung mga klase na cells na pag may infection, agad-agad na nagre-respond. Combat ka agad. Hindi na pinapatagal yung infection, combat ka agad. Ngayon, kung mas masyadong marami yung infection, konti lang ang T-cells, sakit pa rin. Dapat marami yung T-cells para sa infection na darating. Now,
In US today, it's 70% of its study already, and as soon as possible time, they're going to launch this. Ilo-launch na nila sa market. The most potent drug against HIV is humic acid. Mag-research kayo. Talaga nag-goosebump ako nung nakita ko yung study na ito because this is a scientific study. Tingnan nyo, hanap kayo ng humic acid on the internet, on human. Kasi ang first talaga na indication ng humic acid is on the human. Ngayon lang natin ito na ipasok sa veterinary medicine, especially sa Philippines, kasi medyo conservative yung preparation. Baka hindi natin kaya yung ganung sophistication ng preparation. No? Pero ito, at least we have now the humic acid in our hand. Now, sa panahon ng aatake yung sakit, kailangan mas marami yung T-cells. Ito yung action ng humic acid. Padadamihin niya ng padadamihin yung T-cells natin or the thymus cells or the immune cells sa katawan para whatever infection that may come, kaya niyang babanggain yun. Hindi mo nakikita yan, hindi mo nakikita sa katawan. Ayun yung T-cells, hindi mo nakikita yan. But it's working in there. Totoo. No? Yung papa ni Garvin, sorry, hindi ko pala i-recommend. Because this is for veterinary use. Pero the indication in fact is including human. Yung papa ni Garvin, tag 3 months na problema sa bowel movement. Umiiyak sa CR. Sobrang sakit kasi hindi siya, wala improper ang kanyang disposal. Nag-UUNIBET. Totoo. Araw-araw siyang nagbabawas talaga ngayon. Totoo, no? Grabe. Ikaw din. Ako din eh. Sige, pag-usapan natin mamaya. Okay, ito na tayo. It also has anti-inflammatory properties. It's acting upon the muscles and the joints for inflammation. May nag-try kami yung aso sa Davao. Ayaw maniwala nung vet na classmate ko eh. Ayaw, may clinic siya. May aso siya na confined for 3 months. Confined sa clinic niya. Sabi ng may-ari, sabi niya, Dok, meron ba tayong process dyan na pwede patayin na lang? Sabi niya. Ano yung tawag doon? Mercy killing. Yung mercy killing. Sabi niya, pwede yung mercy killing na lang. Eh, nakakahawa eh. Hybrid yung aso. Eh, ano ginawa? Kasi inflamed yung mga paa, hindi makatayo. Sabi ko, Dok, try natin yung King Humibet. Binigyan ko talaga ng King Humibet. Ayaw naman niwala eh. No, we kept on trying. After 4 days po, nag-regress yung inflammation. Nawala. In 7 days, lumagal yung aso. Right before my eyes yun. Hindi ako pwedeng magsinungaling sa inyo. That is right before my eyes. It happened po. That's why nag-sign up siya eh. Ng RYI. Yung doktor na yun. Kasi distributor na siya ngayon ng K9 Society sa Davao that has a 5,500 members in Davao City. That is Doc Annalyn Peralta Arakel. No? If you want to search in the YouTube, the Facebook. Now, ito. Yung anti-inflammatory properties, it exhibits the anti-inflammatory properties doon sa lahat ng mga swelling joints at saka muscles. At dahil dyan, malaki, teka, ano ba yun? Ayun. Malaki ang impact sa animal. Alam nyo ba na yung baboy, pag may inflammation yan, at time to be slaughtered na, magre-regress ang quality ng carcass, ang quality ng karne ng baboy. Totoo yan. Madali mapanis ang karne. Kung class A ang slaughterhouse, pag may inflammation ng baboy mo, reject ka agad yan, condemn. Hindi yan makakapasa sa NMIC. No, sa National Meat Inspection. Hindi yan makapasa. So kung hindi makapasa yung baboy na may inflammation, anong mangyayari? Lugi ka. Nakatry na kayo dito maglitson ng sarap-sarap. Pag ito, grabe yung sarap ng lechon. Tapos, sige, hihiwain na. Tapos, anong lumabas? Gatas. Nakatry na kayo? Ako nakatry. Right before my eyes talagang gatas. Ano yun? Inflammation yun eh. Sa pigi. Na hindi na-treat. Ngayon, nung nilitson, na yun eh. Kaya nung pag-slice, creamy. Saucy. Kaya nga ginawa ng waiter, slice ang entire pigi. Nilabas, ito na muna. O, sige, kumain. Wala lang alam sila, no? Kasi inflammation, yun ang nagagawa ng inflammation. It reduces the quality of the carcass, hindi nakakapasa sa quality yun.
lugi ka doon, no? Di ba? Importante 'yon. Kaya kailangan before it must be submitted to the slaughter, kailangan makukorek na yung inflammation. Okay? Sorry ha. Nag-imagine kayo. Okay. Antiviral properties. Antiviral. Alam niyo alam niyo ang kakayahan ng virus? Ngayon, mabait na virus. Bukas, medyo masama. The following day, napakasamang virus. Pero isang virus lang yan. Di ba alam niyo to? Pag nag-vaccine yung kabilang farm, kailangan isisecure mo yung farm mo. Bakit? Kasi yung vaccine niya is a form of a virus. Ang tawag doon, attenuated live. Ibig sabihin, buhay na virus pero walang epekto. Pinatay siya, pinatay yung kanyang epekto pero buhay siya. Para ibibigay siya doon sa animal, kung may ganong klaseng virus na mag-a-atake sa kanya sa sunod na mga araw, alam na ng animal kung anong klaseng virus ang uma-atake sa kanya. Kaya may alam na siya kung anong klaseng antibody ang ipoproduce niya para mag-combat sa infection. Yun ang action ng vaccination. Ang problema, pagbigay mo ng vaccine ngayon, may mga spill out yan. May mga spill over. MLM. May mga spill over. Ngayon, pupunta sa hangin kasi, most of the viruses are airborne. Pupunta sa hangin yan. After 18 to 24 hours, mag-iiba ng forma yan. Ang tawag doon, mutation. Mag-mutant Ninja Turtle yan. Pagdating sa kabilang farm, hindi na siya live attenuated, kundi live active pathogenic virus. Buhay, active. Buhay, pathogenic, nagkukos ng sakit. Kaya yun problema talaga sa farm. Kaya, di ba, nag-vaccine ka, buhay ang kanila, sa kabila hindi nag-vaccine, patayin sa kanila lahat. Kaya galit na galit ang kapitbahay mo, susugurin ka, ito, walang vaccine to. Di ba, problema yun. Kaya ang purpose ng humic acid on the virus, it has an absorbing capacities of the humic acid. Tingnan nyo ito, ang action ng humic acid. This is the virus, the actual morphology, under the electron microscope. Ito mga hairs yan, pero hindi actually hair yan. Mga paa ng virus yan. Ganon siya kabilis maglakad kasi napakarami niyang paa. Ang action ng humic acid, i-coat na itong lahat. Para yung mga paa malilim, i-cover niya, coated. So hindi na siya makakagalaw yung virus. The next action, para hindi makapag-mutate ng virus, papasukin niya yung internal morphology. Ibig sabihin yung pinakakatawan ng virus at sisirain niya yung morphology ng virus para hindi makapag-mutate. Anong mangyayari sa virus? Patay. Kaya dalhin man siya ng hangin, wala na siyang capacity to cause another disease. Amazing? Yes! That's the unique acid. Hindi ko ginawa-gawa to ha. Mag-research kayo. Mag-research kayo para makita nyo kung gaano siya katindi. Yun ang action ng antiviral property ng humic acid. Now, on the liver effects, sino sa inyong nakatry na may sakit sa liver? Wala, huwag na kayong mangarap. Mahirap. Ang tao may sakit sa liver, problema talaga. Kasi ano bang function ng liver? Ang liver lang naman po ang nagpa-process ng production ng RBC or the red blood cells and all the other blood components. Ngayon, ang lahat ng mga sirang RBC, bumabalik din sa liver at doon nililibing. Libingan din siya ng mga patay na RBC or the red blood cells. Bayani. Libingan ng mga bayani. Meron din, ang action pa niya is, lahat ng mga gamot na binibigay mo, sa kanya din sinesynthesize. Doon pinaprocess sa liver bago siya isi-spread out sa buong katawan. Di ba? Ang last na function nito, ang liver, lahat-lahat ng mga usable materials or mga minerals at saka digested materials sa liver din pinaprocess. Kaya, ang tao na may sakit sa liver, hindi na pwedeng kumain ng mataba or high protein kasi hindi kayang i-process ng liver, may sakit ng liver. Anong purpose ng humic acid? Ang purpose ng humic acid is to regenerate. Alam niyo yung regeneration? Pag gagalingin niya yung liver tissues, ibabalik niya sa normal liver,
para makasynthesize siya balik into its most normal function. At kung may sira na ang liver, patutubuin niya ulit. Alam niyo ba na ang only organ sa katawan natin na tumutubo ulit is the liver? Tumutubo siya ulit para siyang buntot ng butiki. Tumutubo siya ulit. Kaya dapat normal siya eh. Dapat normal ang katawan mo para tutubo siya ulit, regenerative siya. Pero, pag may sakit, hindi siya mag-generate. Anong mangyari? Degenerative. Pag may sakit ka sa liver, talagang nag-debilitate na. Kaya usually, ang lahat ng nagkakasakit sa liver, usually, namamatay din. No? But the action of the uric acid is to regenerate that. That's good? Magaling ba? Yes! Seryoso ako, no? Hindi ata ako pang power. Seryoso ako. Sige. Next effect. Detoxifying properties. Anong detox? Sino dito nagde-detox? Anong purpose ng detox, sir? Cleansing yun. Ibig sabihin, may toxin. Gusto mo siyang tanggalin sa katawan, di ba? Naniniwala ba kayo na inyong mga animals may toxin? Yes. Eh, kinakain nun araw-araw, toxins eh. Ang feeds na binibigay nyo, punong-puno ng synthetic materials yun. May toxins. Now, if you don't have an anti-toxin supplement, anong mangyayari? Eh, nai-intake ng animal yung toxins. Di ba? Pag kinain mo na yung animal, sino naman yan ang i-intake? Ikaw na naman. It becomes detrimental. Kaya nga saan yung advocate natin na safe food? Wala na, nawawala. Kasi dahil doon sa synthetic materials na gamit. Now, the action of the humic acid on detoxification, ito yun. How do you read this? Sabi, no? May chelates, may chelates. Depende sa tribo po yan. Okay lang. Chelates! Life-sustaining minerals. Ano ibig sabihin ng chelates? Ibig sabihin binder siya. Yung bang nandito ako, tapos biglang didikit siya sa akin, hindi siya makakawala, dikit na naman sa akin. Chelator ako eh. No? I am the chelator of the toxins. So pagdaan ko, ako si humic acid, dikit, hindi kayo makakawala sa akin. Yun ang chelator. And ang pinaka-active na chelator po ng humic acid, ito yung katambal niya, si Robin ng Batman, si fulvic acid. This is the strongest chelator that you can find anywhere. Kasi hindi pwede si fulvic acid mag-exist na wala si humic acid. Always partner, sidekick niya, no? Yun ang strongest chelator. Kaya, lahat ng mga toxins na madadaanan ni humic acid, dikit sa kanya. Anong gagawin niya? I-determinate niya out from the body. At hindi lang ganun kasimple yung mechanism ng chelation niya. Ang chelation ng humic acid is iba sa ibang klaseng chelators. Ang chelation ng humic acid is hindi lang basta-basta dikit. Pag dinikit niya ang lahat ng toxins, i-coat niya. I-cover. Para siyang may dalang sako. Pag dikit sa kanya, ipasok niya sa sako, itatali niya. Hindi nakakawala sa loob ng sako yun. Nakita niyo yung picture? May coating effect po siya. Kino-coat niya para hindi mag-manifest yung toxin on the way ng kanyang termination sa katawan. Kaya nang lumabas yung toxin na yon sa katawan, ito ang mangyayari. Odor reduction. Sino sa inyo nakapag-try talaga ng Humibel sa farm? Wala pa? Ano po ang effect sa odor? Wala kasi yung amoy. Wala talaga. Kayo din. Yung downline po sa Marinduque, nag-alaga siya sa backyard ng anim na broiler. Yung broiler. So, residence area yun eh. Kinano niya lang ng kapitbahay niya, wala talaga. Wala amoy. This is true. This is our experience. A month ago, before coming here, may isang farm ako na hinahawakan doon sa Tupi, sa Bulubulo, ay sa Tupi, sa South Cotabato. Pumunta sa office kasi may problema ang farm nila ng amoy. Lahat ng kapitbahay nila, agricultural land yun. Problema, nagre-reklamo. In fact, kinasuhan pa sila doon sa barangay. Kasi maamoy talaga yung 70,000 heads yun. Ng chicken, ng broiler. Nung pinuntahan namin, dinalan ko sila ng 35 sachet. Initial pa lang yun kasi the entire process, umabot sila ng 100 plus na king of eh. No? Yung dinalan ko sila ng 35, nagkasama kami ni Sir Tony. Pumunta kami doon.
Sabi niya, talagang mabaho. Talagang mabaho. No? Binigyan namin sila ng ano. After 6 days, binalikan namin. Nang binalikan namin, sabi, nasaan yung amoy? Wala na talagang amoy, zero. Ngayon, iba na naman ang reklamo niya. Ang dami naming mortality. Sabi niya, tinignan ko yung record. On the first week, before giving the King Yumibet, 96 araw-araw. 90 plus ang patay. Pero nung binigyan ng Yumibet, 22. May patay pa rin, pero 22. Ang layo na kaya. Diba? Ito ko, grabe. Kaya na-amaze ako. Sabi niya, medyo ayaw niyang maniwala yung may-ari. Ayaw niyang maniwala. Medyo mataas yung ego. Kasi matagal na sila sa business. Tapos biglang may Yumibet na pumunta, nasusolve yung problem. Sabi niya, kasi ano may patay pa rin sabi niya sa akin. Tingnan lang natin. Tapusin mo yung paggamit ng Yumibet. Tingnan natin kung anong resulta talaga. Kaya sabi ko, before we leave, sabi ko, talagang bothered ka. May I please pray for you? Nabigla siya kung sabi ko, kala ko bet ito. Hindi po, pastor po ako at the same time. So, we prayed together. Tapos sabi niya, hindi talaga negosyo pinupunta niyo. Sabi ko, hindi po, gusto namin tumulong. Di ba, nakakatamad ng puso yun? We are here because we want to help the farmers. Right? Ito yung good news na na-receive natin. If you think that this is a good news, then why not share it? Diba? Tayo pala nakakaalam, sila hindi pa Dapat malalaman din nila to. Now, the auto reduction is 64%. Starting point yon. Hanggang saan yung point na yon? Up to 0. Up to total elimination of odor yon. That is very true. Right before me, I have experienced this. Alam mo, sa Davao, yung president ng K9 Society, meron siyang 7 breeds na malalaki, meron siyang 5 breeds na maliliit, na aso. Ang baho na nun. Nasa subdivision siya nakatira. Problema niya, nirereklamo siya ng kapitbahay. Kasi subdivision, maliit yung area. Ang ingay pa. Ngayon, ginamitan niya ng King Yumibet. Binigyan ko siya ng isa kasi ayaw maniwala. Binigyan ko siya ng isa, ngayon hinanap ako. Ay gusto mag-sign up. Bakit? Walang amoy. 0 odor. Grabe. You know, mapuprove niyo ito if you try. Totoo. You try it with yourself first. Kung may mga aso kayo, you try. Kahit pusa, di ba maamoy yung sa pusa? Try niyo. Si Ate Jean Montenegro, gamit niya sa pusa Hindi niya alam na nakapupo na yung pusa niya sa towel nila. Hindi niya naaamoy kasi dati talagang maamoy, di ba, sa loob ng bahay. Di ba? This is it. The breakthrough has been done. Now, those are the things that you should consider when you got this wonderful product, the King Yumibet. Ito yun. This is 100 grams. It is very comfortable to bring. Kahit saan ka pwede mong dalhin. May nagre-reklamo kasi, may isang farm, sabi niya, malaki kasi yung ration namin Yung ration namin, we are formulating tons of feeds every day. Kailangan namin ng isang sako o 2 sako, ganyan, every ration. Sabi niya, ay hirap naman yan, ititier ko pa yan araw-araw, no? Araw-araw, dami-dami ko magagamit. Sabi, gusto ba isang sako na lang? Pero tinuruan ko siya ng kasi ito, isang sachet nito can be added into 200 grams of feed already, or, 200 kilograms of feeds, or 200 liters of water. Alam niyo ba sa farm na setup, pag nagbibigay ng tubig, kahit gaano karaming chicken at saka pig yan, drum ang sukatan. Kaya pag inaasa nila to sa caretaker, pag bigay mo sa caretaker, sige, bigay mo yan. Hindi na isusukat ang caretaker. Ito para sa isang drum, hindi na. Butas ng isa, tapos buhos doon sa isang drum. Pagkatapos makalimutan, kasi di ba caretaker, they don't take care. Di ba usually? They don't take care. Kaya tinatanong mo, ilan yung naibigay mo? Teka, nakalimutan ko ata. Ito lang problema. No? Bibilangin mo lang yung mga packs mo pagkatapos kung ilan lang naibigay. Walang problema. Because this one is intended for 1 drum or 200 kilograms of feeds already. So walang problema, huwag man kayong maghanap ng sako-sako. Ito lang, okay na. No?
ito yung component. Humic acid, sabi ko kanina, makakita kayo ng humic acid as an additive only. Pero dito sa ating King Humibet, this is 76% humic acid. And this is pure, all-natural, organic thing. Paano ko nasabi? Kasi ang consideration ng isang organic, pure organicity ng isang material is 70% lang. Pag 70% organic ka, ibig sabihin pure yun. And we are 76. Diba? Ano yung 14% sodium salt, asin? Para may lasa siya ng konti. May lasa siya ng konti. Pero other than the lasa, ito kasi yung nagpa-facilitate sa pag-flow nito sa blood system. Di ba yung sodium, kasi naka-sodium base tayo. Yung King Humus po, ginagamit na ng may mga babuyan, di ba, in the past. Di ba, meron na, experience kayo. Humus ang ginagamit nila. Remember, potassium-based po yun. Hindi siya maganda sa katawan ng baboy pag marami. Hindi na siya nakakatulong. Baka maging detrimental pa siya. Kaya lahat ng gumamit ng King Humus sa baboy dati, isi-shift nyo na to King Humibet. Hindi naman sila kompetensya, pero this is the most specific for them. Wala namang pinagkaiba sa presyo, the same lang. No? Alam nyo, yung organic matter nito is 92%. Yung water solubility is 98%. Ipapakita ko sa inyo kasi mag-open. Ang gusto kong mag-open. Mabilis to, no? Sino ba nakakita na ng King Humibet naman? Itim. And this is mesh. Dark brown color. In fact, black. No, almost black. And the physical consistency is powder, highly soluble, and 80 mesh. Ibig sabihin yung mesh na yon is the binding component sa feeds. Pag ihalo nyo sa feeds, siya yung didikit. Yung mesh component niya, siya yung didikit sa feeds. Kaya hindi siya na-shed off sa feeds. Now, ito siya ha. Even without shaking it, mabilis po ang transport ng molecules nito. Without shaking it, nakikita ninyo, ganun yung solubility niya. Hindi kayo magkakaproblema. Yung iba sabi ng iba, paano yun, Doc? Pag gamitin namin yan sa tubig, baka babara doon sa water systems namin. Di ba usually ganun ang problema? Ito po hindi. Because this is highly soluble. In fact, kung napipil po ninyo ang powder nito, mas fine pa po ito sa powder na ginagamit nyo sa mukha nyo. Totoo. Di ba? Kaya yung absorbability nito mabilis, kaya hindi ito problema doon sa clogging ng water system. Pwede pala yung sa mukha. Why not? Kasi kung may detoxifying property, kaya nga ito yung dinidiscover ko eh. Sa aso, tinitingnan ko rin kung paano ko siya magawa na binibigay sa aso in the easiest way. I'm trying to put this inside the capsule. Kasi may capsule na nabibili. No? Tapos bibigay lang sa aso. Pero later na huwag natin pag-usapan yun. Yun. So yun. Yung sa sigal consistency. Nasanay sa yung aso kung sa talagang nainom niya. Nainom. Oh. Kasi may ibang aso na pag nakita itim, back off. Ano yan? Pero pag na-taste niya na, Yeah, pag naumpisahan. Oh. Kaya pag may aso kayo na maliit pa, umpisahan nyo na habang maliit pa. Kasi mahirap na baliin yung mga sangang ganun yung aso matandaan. ko. Aso talagang puro gas. Yeah, o yan, pag-usapan natin ha. Now, mamaya na tayo dyan ha. Ito, sabi na iba, ano ba yan, Doc? May dosage requirement ba? In fact, wala. No overdosage, no toxicity. Kahit mag-research pa kayo, no record of toxicity around the world. Safe ba yan for human consumption? Ayokong i-recommend, pero iniinom ko ito. Sino na nainom na? Yes! Di ba? Yes! Hindi ko ito nire-recommend kasi nasa veterinary use tayo, makakasuhan tayo. Pero kung gusto niyo talaga uminom, hindi ko yung titigilan. Kasi inuinom ko ito eh, no? Even I myself. Mainit sa katawan to eh. Na-activate ka, di ba? At saka napapatay yung mga ano eh, yung mga buhok. Di ba? Okay. In fact, ang laki po ng tulong nito sa fertility ng animals ninyo. Kasi yung fertility po, ang action naman ng fertility is on the blood, the RBC production. No? Pag normal ang RBC, normal ang fertility. No? Kaya yung
as per record, doon sa amin, may mga liter size na, yung liter size, yung number ng anak, ng mga B8, no? Yun ang liter size. May mga liter size na 8 lang before, 9, 10. Ngayon, tag 16 na dahil sa PMFL. Wow! You have to try this. Kasi talagang it's working. Doon sa mga inahin. Totoo. No, it's increasing the adaptability and the catchability ng sperm doon sa amin. Plus the increase ng liter size. Yun, totoo yan. And of course, dahil sa increased immunity, mas maraming nakakasurvive ng piglets, no? Dito sa unit na ito. Now, ito yung recommended na administration sa tubig at saka sa feeds. Pero you can go even higher. Kaya yung sabi ko sa inyo, yung isa nito, pwede kang aakyat lang hanggang 200 kilograms of feeds or hanggang 200 liters of water. Pwede yun. Kasi I really submitted this to study. Tinignan ko kung maaapektuhan ba yung concentration niya. Pag binaba mo yung concentration niya, hindi siya naapektuhan. In fact, ang nirecommend namin, kasi may mga farms na nagre-reklamo kasi ito masyadong mahal, baka maraming magagamit sa entire process. Pag hindi, ganito gawin natin. Sundutin natin yung effect. Gagamitin mo siya ng ngayong araw, bukas hindi mo siya gagamitin, the following gagamitin mo na naman. Before bumaba yung tama, sundutin mo na naman ulit na following day. Para lang makuha mo yung effect. Kung hindi man maximum, at least kahit papano, natutulungan ka dun sa effects niya. But if you really have this conviction na talagang gagamitin mo siya araw-araw, makikita mo yung maximum effect nito. Okay, we really recommend this on a daily basis. No? Okay. This is our King River. Oh. Can you please bring me to ano? And last slide please. This is our King Yumibel. Dahil po mahal namin kayo, kaya binigyan namin kayo ng isang napakagandang produkto. This is highly classified product. At madali siyang hawakan, madali siyang dalhin, madali siyang i-present sa mga tao. No? And you know that when you're going to bring this to the people, you know that you are helping them. And they have to know that you are helping them. Kailangan makita nila yung ginagawa niya ito dahil tinutulungan niyo sila. Hindi dahil nagne-negosyo lang kayo. Dapat nakita nila na tinutulungan niyo sila. Because isa itong napakalaking tulong talaga. Grabe. Ito yan. Kaya ako hindi natatakot kasi alam ko na I am bringing the right cause. No, and we are having this cause here. We are having this cause in the Philippines, this advocacy. And we would like to bring this to other countries. Kami ni Sir Jared, Sir Brian, we'll be traveling abroad for this advocacy. Kasi gusto namin tumulong. Hindi lang sa Pilipinas, the entire world. Para ma-achieve na, kahit paano malaking contribution tayo doon sa totoong food security and safety. Kayo yun. Aalis kayo dito after nito, dala-dala niyo yung ganitong klaseng advocacy. Would be of good use. Yes. Seryoso po. Sabi, pastor to ate. So yun po, no? So this is our, talagang natatapo. Sige. This is our King Yumibel. That your animal's optimum health is our concern. That's why we are bringing this. Now, I would like you to open up. May mga things na gusto kayong i-clarify. I-clarify natin ngayon before I leave. Do you have questions? Quick question. Yes. Not about the River. Oh, yeah. For example, sa Meron po ako. chickens. For example, sa chickens, no? Oo. Halimbawa, you have a flock of chickens, sobrang dami. And may isa na nagkaroon ng sipon. Siyempre, hawa-haway, no? So, how do you know kung sino yung may sipon? Alam mo ba, before you know that, mas magaling ang caretaker. Grabe kagaling yung mga caretaker sa farm. Ang caretaker, alam mo may mga techniques sila nakikita. Pag may sipon yan, nakikita nila yung surroundings ng ilong. Makikita, kasi nag-visual inspection yan sila. Ang tawag dyan, herd health. Everyday yan. Nag-check yan sila herd health. Parang scanning. Ayun, kunin yan. Meron silang infirmary doon sa farm nila. Yung dito yung lugar ng mga normal, meron portion dyan na naka-cage na lahat ng may sakit, kukunin nila. Pag mag-overweight yung chicken mo, usually nagsispread yung legs, kukunin din nila yan, dalhin doon sa infirmary.
pag ang chicken mo hindi nahihirapan dumumi, I mean, pag dumi niya, parang wala lang relax, may problema yan. Kukunin nila yun, i-transfer sa infirmary. Kasi ang dapat na normal sa chicken, pag dumudumi, yung talagang nagpo-force. Ganyan ibig sabihin na papaatras. Yun ang normal. Oo. So yun kinukuha nila, alam na ng mga caretaker yun sa farm, pag ganun kadami. Kaya nga dapat, pag may sipon, pag marami na rin, ang tawag dyan yung wet droppings. Yung wet droppings na sinasabi, problema nila, pag masyadong malamig ang panahon, bukas may experience, teka, nag-wet droppings kami. Makita mo sa floor yan eh, may mga basa. Pag mag-wet droppings na, magbibigay na sila ng mga antibiotics. But remember, sa totoo lang, yung farm sa Pulumulok na pinuntahan namin, yung nag-test kami ng 2,720 heads for King Yumevet, yung kabila, ibang product, yung 2,720 heads, the same age, the same breed, lahat-lahat, ang mortality dito is 1, ang sa kabila, 20 plus na ang namamatay. Anong problema? Yung isa na namatay dito sa King Yumevet, nadaganan pa. So talaga ito grabe na, it was recorded because that study was supported by RYI Maine dito sa Manila mismo. We asked the assistance from the RYI Maine, nabigyan kami ng for this trial kasi this will establish a study later for the entire Yumevet system. Totoo yan. Grabe, mulato na daan. Yeah! Alam mo ba na mas malaki yung market ng King Yumevet kaysa doon sa Humus Plus? Kung naintindihan lang natin ng King Yumevet, talagang mas malaki. Kasi araw-araw itong gamit, yung Humus Plus, maghintay ka ng season, yan another season, another season. Itong araw-araw to. Alam niyo ba na ang broiler, ang pinakamahaba, 30 days. After 30 days, magre-rest lang yan ng isang week, tapos another batch na naman. Diba ka araw-araw? Ay, araw-araw, buwan-buwan. Yes po, next, sorry. Sir, kanina kasi nabutan ko yung meron kasi kaming mga gamitan.